May lumabas na notification na nagsasabi na level 1 ka na ngayon. Ang iyong stats na naayos na ang minimum, dahil sa minus level penalty, bumalik na sa normal na estado. Ang basic stats ng Pagma's Descendant ay pwede nang i-apply. Lumabas ang bagong information ni Greed, isa na raw siyang class Pagma Descendants at may titulong na One Who Became a Legend. Sinasabi ni Greed sa wakas raw ay bumalik na siya sa level 1, ang normal na level 1 raw ay may total stat points dapat 22 lang, pero isa akong Pagma Descendant na may 165. Kung bilangin ko ang persistence na nilikha kanina at ang dagdag na points sa Indomitable ay 182. Nagtaka naman si Greed kung bakit may karagdagan siya 40 stat, pero kung totoosing daw ay dapat 10 points lang kada level, at bakit raw may 40 points, parang level 4 na raw siya. Mula sa minus 3 level hanggang level 1, isa raw itong kamangha-mangha. Bigla naman bumait ang panday at parang naging bakla ito. Nakakahiya raw siya sa ginawa niya sa pagpapahirap nito. May lumabas na notification, tumaas raw ng 60 affinity mo kay Smith. Tumaas ng 200 ang reputation mo sa Byron Town. Napayakap ang panday at huwag raw siyang magalit sa kanya. Pareho lang raw silang blacksmith. Naiireta naman si Greed at sinasabi nito na huwag raw siyang lapitan nito. Sinasabi ni Greed kung maari raw ba niya recommend ang ilang mga items na ibenta, tulad ng sinabi raw niya last time. Kailangan niya raw ng pera para sa carriage fare niya. Ihahanda raw ni Smith ang bagay para sayo. Nilabas ni Smith ang Java Arrow. Dapat maganda ang mga ito bilang unang item mo. Sinasabi ni Greed na ito ay isang simple arrow lang. Alam mo, ito ay isang murang item, ito ay hindi masyadong kumikita. Yan raw ba ang iyong average arrow? Ito ay may bit of Jaffa, may halo itong isang bakal. Sinasabi ni Smith na ang epekto nito ay tumatagos sa depensa ng kalaban. Ito ay indefensible para sa mga raid laban sa mga makapangyarihang golems tulad ng Guardian of the Forest. Sinasabi ni Greed na nagbabago na raw lahat. Dapat ko bang appraise ngayon? Ginamit na ni Greed ang appraise. Lumabas na ang notification na ang iyong pag-unawa sa Jaffa Arrow ay nasa 89%. Kaya mo nang gamitin ang Jaffa Arrow bilang kakayahan. Nagbuntong hininga si Greed, bakit raw 89% lang ang pag-unawa niya dito? Kung dadagdagan raw niya ang kanyang pag-unawa sa pag-deassemble nito, matuto raw siyang ng paraan sa produksyon. Tuturuan na raw ni Smith ang tungkol sa production method. Sundan raw siya nito. Naiireta naman si Greed, ganito raw ba palagi ang kulay ng mukha niya? Una raw ay smelt ang mga orals sa pamamagitan ng paglagay ng angkop na halaga sa blast furnace. Pagkatapos, kailangan mo raw tanggalin ang limestone at ang mga dumi sa bakal. Sa pamamagitan ng pagpapalamig ng molten iron, makakakuha ka ng pig iron na hindi angkop sa armas. Para maging angkop, kailangan mong bawasan ang carbon content sa pamamagitan ng proseso na tinatawag na steelmaking. Ngayon, ito ang proseso ng smelting, dapat nating subukan ito sa mga ore ng Jaffa. Medyo mahirap kumuha ng tamang proportion ng mineral. Sumagot naman si Greed, syempre raw, kailangan raw nating subukan. Pinanood raw niya ng mabuti ang galaw ng blacksmith. Kahit raw ang Satisfy ay isang realistic na laro, madaling-madali lang raw ang pagkakatao ng kaalaman. Higit raw pa doon, para raw sa kanya may tinatawag raw siya na class compensation effect. Ito raw ba ang mga senyales para sa direksyon at lakas ng mga bellow? Wala pa raw 5 minuto, pero naiinitan na raw siya sa furnace. May lumabas na notification na sinasabi na ang Pagma Descendant ay sensitibo sa temperature. Sinusukat mo raw ang temperature ng blast furnace. May lumabas na notification, umaabot na raw ang temperature sa 700 degrees Celsius, 720 degrees Celsius, 730 degrees C. Hindi raw siya makapanipaniwala na nakakakuha siya ng notification window na may detalye na temperature sa display. Tiyak na raw ang pagiging tagumpay niya raw rito. Lumabas ang notification na nagsasabi na ang quest ay natapos mo na. Nakuha niya na raw ang 80 experience points, tumaas ng 30 ang affinity mo kay Smith. Nakuha mo ng 3 Jaffa ingots, tuwang-tuwa si Greed na nagawa niya raw. Sinasabi ni Smith na ikaw ay kahanga-hanga. At sobrang sexy, biglang naman atras si Greed at sinasabi nito na huwag raw siya takuting ng ganyan. Sinasabi naman ni Smith na kahit wala raw siyang experience sa smelting, siya raw ay kahanga-hanga. Hindi lang raw ito matatawag na isang talent, parang pinanganak ulit si Pagma. Sa isip-isip ni Greed, hindi raw mismong reincarnation, kundi isang descendant. May notification na nagsasabi na level 2 ka na. Sinasabi ni Smith sa ngayon raw, lipat na raw sila sa ulo ng arrow.
Ihalo at painitan ang mga tinunaw na metal ng paulit-ulit at ibuhos sa mold, pagkatapos raw hayaang mag-solidify ito ng 40 minuto, may ulo ka na ng arrow na ganito, tapos ilagay mo ito sa anvils habang minamartilyo mo ito. Kailangan mo isaisip ang balanse pati sa paligid nito. Kailangan mo din grid ng malinis ang mga edges. At ang kailangan mong gawin pagkatapos ay ilagay ang arrowhead sa arrow shaft. Upang tumaas ang pagtusok nito, kailangan kang makakuha ng tamang balanse ng sandata para sa arrow shaft at sa mga feather nito. Tinatanong ni Smith, kung sa tingin raw nito kung magagawa niya ito. May lumabas na notification na natutunan mo ang paggawa ng Java Arrow Production Method. Sumagot naman si Grid na magagawa ko ito. May lumabas na notification na ang iyong pag-unawa sa Java Arrow ay umabot na sa 100%. Sinasabi ni Smith na libre raw ang material cost sa panahon na ito. Manonood raw siya sa mga gagawin nito, kaya dapat magsimula na siya, hindi siya ordinary boy. Masterclass ang paraan niya sa paghawak ng molten metal. Hindi kita tinuruan kung paano gumawa ng arrow shafts. Gagawin ko ang mga ito para sa iyo habang lumalamig ang metal. Sumagot naman si Grid na ayos lang raw siya na raw mismo ang gagawa ng mga shaft. Sa isip-isip nito, dahil sa 100% ang aking pag-unawa, dagdag ang shaft production method. Ang ginagawa ko lang ay panoorin siya, pero tumaas pa rin ang pag-unawa ko. Kahit maikli ang listahan ngayon, darating ang araw na ito na mapupuno din sa brain. Ang dami na ito ay doable sa sarili ko, ituwid ang mga baluktot na bahagi, at pagkatapos nito, putulin ang pareho at gawin ang mga fletching gamit ang balahibo at glue. Napakaganda raw ng efficiency dahil sa kanyang dexterity stat at class compensation effect. Hindi naman makapaniwala si Smith at sinasabi nito na nagawa niya raw ito pagkatapos niya panoodin siya. Ano raw ang ginagawa nito? Bakit raw minamadali niya palamigin ang ulo ng arrow? Kung gagawin niya raw ito, mahihirapan ito. Hindi raw ito tatagal. Sinasabi naman ni Grid na huwag raw siya mag-alala. Plano raw niya tempering ang ulo ng arrow. Sinasabi naman ni Smith na alam rin niya ang tempering, pero medyo over the top para sa isang mamahaling na item. Wala na raw siyang panahon para gawin ito, at hindi ko kaya gumawa ng marami item gamit ang paraan na ito. Sinasabi ni Grid kung makakagawa raw siya ng mas maganda nito, mabebenta raw niya ito sa mataas na presyo. Kung ang katulad ko ay gusto maging successful, dapat gawin ko ang lahat, ito lang ang kaya ko. Sinasabi ni Smith na kailangan mo na lang idikit ang ulo ng arrow, boy, nagtatago ka talaga ng kakaibang talent. Sinasabi ni Grid, ang trabaho ko hanggang ngayon ay tungkol sa paggawa ng mahirap, kaya hindi ko inaasahan na magiging ganito ako kasaya. Natapos ko ang paggawa ng arrow, dapat natapos ko na ang quest ko. May lumabas na notification na nag-activate na ang legendary blacksmith's breath. Sumisigaw si Grid kung ano raw ang nangyayari. May lumabas na notification ang legendary blacksmith's breath ay nag-level na, sa level 1. Lahat ng stats ng crafted item ay tataas ng 5%. Meron chance na maging rare ang mabibigay ng special sa feature sa iyong mga crafted items, special Java Arrow rating, epic. Kapangyarihan ng attack, 35 hanggang 42 timbang, 0.1 binabalewala ang ilan sa depensa ng kalaban. Meron pagkakataon na tumatagos sa depensa ng kalaban, na-clear muna ang quest, isang epic rated item ang ginawa, kaya lahat ng stats ay permanente na tumaas ng 4 points ang iyong reputation ay tumaas ng 80 sa buong kontinente. Nakuha mo ang 300 experience points, kasalukuyang level 3 ka na. Nagulat si Grid na nakagawa ito ng epic na item, gulat na gulat si Smith hindi ito makapaniwala na ang isang apprentice na tulad niya ay makakagawa ng perfect na arrow, umiiyak at nanghihinayan at sinasabi ni Grid na dapat ito ay isang sword. Nakaka-epic grade raw siya. Tinatanong naman ni Smith kung ano ang meron sa mukha na yan. Sinasabi ni Grid, pero walang nakalagay kung sino ang gumawa. Meron itong 40 attack power, higit pa din dyan. May karagdagang option na lubos na walang pansin ang depensa ng kalaban. Ang class effect raw niya ay kahanga-hanga. Sa stage na ito, dapat mas maganda ito kaysa sa karamihan ng level 21 handed weapons. Sinasabi ni Smith na hindi ka ba pwede manatili kahit kunting panahon pa. Sumagot naman si Grid na magkita na lang tayo ulit sa tamang panahon kung papayagan ito ng Destiny, kaya wag kang mag-alala. Hindi raw mapapanatili ni Smith ang mga magagandang armas na ito, dalhin niya raw ito. May notification na nakuha mo ang 100 Java arrows, at nakuha mo ang 3 Java ingots.
Sinasabi ni Greed, dahil raw ba ito sa mataas na high affinity kaya maraming binigay si Smith, nasa pangangalaga mo ako, Mr. Smith. Maraming salamat sa lahat, nag-blush na sinasabi ni Smith na maganda raw kung mabuhay raw silang magkasama. Naiireta naman si Greed dahil bakit raw ito namumula, at tumigil na raw ito sa mga nakakakilabot na gawain, batid naman ni Greed kahit maganda ang mga regalo, ang sandata raw na ito ay magpapabagal lang daw sa kanya para maabot ang bayan. Sa anong paraan, ibebenta raw niya ang mga arrow at aalis raw siya sa lugar na ito. Nagpaalam na si Greed kay Smith, sa isip-isip ni Greed na hintayin raw siya ng mga user, siya raw si Greed at lalagpasan raw silang lahat. Sa lugar ng Guardian of the Forest raid scene, may mga guild party na lumalaban sa mga golem, at nagpakawalan ng arrow sa mga golem, ang mga abnoy na yan. Kahit binalaan niya na raw sila na umalis na. Jashuka Sedika Guildmaster. Sumisigaw si Jashuka kung gusto raw nilang mabuhay tumakbo na raw sila. Tinawag na ni Jashuka ang mga members nito, at isa-isa na nagpakita na si Rigas, nagpakita na din si Tobon, nagpakita na din si Vantner, at ang lahat ng naunang pumunta sa raid ay halos namatay na silang lahat, namatay raw silang lahat maliban sa ilan. Kahit raw makapture nila ito, lahat raw sila ay mamamatay lang sa boss, sobra lakas raw ng damage nito, kahit papaano raw kaya naman raw ito, paano raw ang loot. Makakakuha raw sila ng 30 black iron, auras, 7 orichalcum, auras at 1 blue orichalcum ore. Ito na ang lahat, sinasabi ni Rigas na ang amethyst shield na may pinakamababang drop rate ay hindi na lumitaw. Sumagot naman si Vantner pero at least raw nakuha nila ang blue orichalcum, buong araw tayo nakipaglaban at natalo lang. Tinatanong ni Jashuka kay Tobon kung ilang ang namatay. Sumagot si Tobon kung kasama raw ang mga miyembro ng guild mga 75 na katao. Habang ang pangunahing puwersa ay nakaharap ang boss. Dumami ang mga golem, na sumusugod sa atin, batid ni Jashuka na ang hirap raw ng S-grade linked quest na ito, mas mahirap raw sa inaasahan niya. Kailangan raw nila ng ilang mga panukala. Sa Byran Village, sinasabi ni Jashuka na wala raw resulta muli ang 4th raid, at ang halaga raw ng Guardian of the Forest ay bumaba raw sa mga gumagamit. Sa raid raw na ito, mabababa ang kalidad ng mga gamit para sa mga hinaharap na raid. Ang Sedika Guild, ang guild na ito ay binubuo lamang ng mga high ranker bilang mga miyembro ng guild nito, pero dahil sa maliit na laki nito, maliit din ang kanilang fame kumpara sa kanilang mga ranking. Bago ang launch ng Satisfy, noong panahon ng Asterisk LTS, ang mga miyembro ay nasa 17 na ito. Dahil sa maliit na bilang nila, lagi sila nagsasagawa ng mga raid kasama ang ibang ordinaryong user, pero kahit ang paraang yan ay may limitasyon. Batid ni Tobon ang Amethyst Shield ay hindi raw nila mapapagpatuloy ang linked quest. Subukan nating mag-raid ngayon at increase nating ang ating strength, wala raw pakialam si Rigas basta raw kaya lumaban. Batid naman ni Vantner na huwag raw silang magmadali at maghintay. Sumang-ayon naman si Jashuka, sinasabi ni Jashuka ang Sedika Guild ay magpapatuloy sa individual na pag-level up at maghahanda ng ating equipment. Sa 3 buwan sa oras na ito, ang hindi makakakuha ng 15 levels ay mamamatay. Si Rigas ay kailangan ng minimum na 20 levels, nakakatakot raw. Sinasabi ni Vantner masama para sa'yo, kilala mo siya, di ba? Ikaw ay magiging karne sa kanya. Pumunta si Jashuka sa shop at sinasabi sa tindero na ipakita raw sa kanya ang mga Java Arrow. Hindi talaga maganda ang sitwasyon ng ating guild. Dati nakakapag-atensyon tayo sa simula ng laro, pero hindi na sila pinapansin. Sinasabi ni Jashuka na bumili na lang raw siya ng mga arrow. Anong meron raw sa moro na ito? Nagbebenta sila ng 3 beses na price sa Norman na 6 na silver per arrow. Biglang nagulat si Jashuka may nakita ito isang purple na item, isa raw itong epic grade. Hindi raw ito kapanipaniwala, halos lahat ng blacksmith pinakiusapan ko na gumawa ng mga arrow. Pero ayaw nila. Actually hindi pa ako nakarinig ng high-grade arrow noon. Higit pa raw, parang cheat ang performance na ito, pwede ito maging decisive weapon sa mataas na level sa laban. Una, kailangan ko mag-bet para dito, pero, sino raw sa mundo ang gumawa nito? Kung hindi ito ang top 2 blacksmith na rankers na si Panmir at si Steng, ibig sabihin naman nito, may isang blacksmith na lumagpas na sa level nila.